Ang pagiging kontento ay hindi natin natututunan isang araw. Ang pagiging kontento ay hindi lamang natin ito pinagpipray. Lord, tulungan mo ako makontento sa buhay ko. Kristiyano na ako, dapat kontento na ako. Minsan ganyan tayong kaisipan Kristiyano na ako, dapat makontento tayo sa simpleng kalagayan. Makontento. Actually, hindi yun ang ibig sabihin dyan. Ang pagiging kontento, listen, natututunan. Hindi ito automatic sa isang Kristiyano na converted ka na, kontento ka na. Hindi ito isang bagay na idinagdag agad sa iyo ng Diyos. Natututunan. That is why the virtue of contentment can be learned. Hindi lang ito hinihingi sa Diyos. And that is why, brothers and sisters, kung ating titingnan, si Paul ay naging masaya, hindi dahil sa ibinigay ang pangailangan niya, kasi bakit? Natutunan niya ng makontento. Ano ang susi ng contentment? Na kay Kristo. Bakit sinabi ni Paul na kontento na siya? Because the source of the true contentment is with Him. Kasi si Paul, ang pagiging kontento niya, either yumaman, humirap, may sakit o wala, magutom o wala, makulong o malaya, kontento siya. Anong ibig sabihin doon? Natutunan niya ang sekreto pala ng pagiging kontento, wala sa kagutuman, wala sa kabusugan, nasa Panginoon.